Ay, yung mic po ata, Doc. Opo. Pa-mute na lang po siguro yung sa mic. Apo, habang hinihintay natin, ang kasama po natin ngayon ang program coordinator at co-founder po ng Bukas Puso at Isip Family Support Group. Ayan, okay na ata si Doc, no? Magandang hapon po. Yes. Ayan, okay na po. Ayan. Loud and clear na po. Yes. Apo, Thank you apo. very much and magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikinig po ako sa radyo nyo. Ayan, Ayan, salamat po. Ayan, unang-una sa lahat, kamusta po kayo, Doc? Okay naman, I mean, we are preparing for the Mental Health Month next October, October 10. 10. Apo, So that's the Mental Health, World Health Day, World Mental Health Day. Ayan, malapit-lapit na nga po yan sa susunod na buwan na. Ano nga po ba itong mental health? Kasi ang daming nagtatanong, ang daming kumakalat sa social media ngayon na ano ba yung mental health na yan? Yung iba kasi di pa alam ko yung tunay na Oo, may meaning kasi nun. may mga kasi Doc, 'di ba, parang sinasabi nila na nag-open up sila sa mga tao ay sa friends nila, sa family nila. Okay lang po ba 'yon? O kasi minsan nakakatanggap din ng mga kulang ka lang sa dasal kaya ka siguro nakaka-feel ng ganyan. Pero niyo po ba i-explain sa amin kung ano po talaga yung tamang kahulugan ng mental health? Okay, kasama sa mental health ang emotional, psychological, at social well-being o pagiging magaling at mabuti ng bawat isa. Tumutulong ito kung paano natin hinaharap ang stress, no? Ang mga pagsubok sa buhay natin, paano ang ating pagkikipaghalubilo sa iba't ibang tao. Iba-iba ang mental health sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa mga bata may conduct disorder, ADHD, depression, hanggang sa pagtanda kasama na rin doon ang epilepsy and dementia. Kaya nga sinasabi, there is no health without mental health. Hindi lang ang health, hindi lang physical health, kasama ang mental health and spiritual health. So, Doc, ano po ba yung karaniwan na sintomas ng mental health? Parang paano nalalaman yung kung nako-compromise na yung mental health mo? Nako, madaming sintomas, but it's very good to be observant. Yung mga hindi kumakain o kumakain ng sobra, hindi nagagampanan ng pang-araw-araw ng mga gawain katulad ng pag-aalaga sa sarili, pagpunta sa trabaho, o minsan hindi na pumapasok sa paaralan kasi nabully. So, pag-iisip ng pananakit sa sarili o pananakit sa iba, mga naririnig na boses o paniniwala sa mga bagay na hindi naman totoo. Yon, mga hallucinations, tinatawag nila, mga iniisip o mga memorya na hindi maalis sa inyong isipan. Kunwari na trauma, especially sa mga victims of abuse, no? Nandun yung nasa isip nila yung mga masamang pangyayari. Mga mood swings na nakakaapekto sa mga personal na relasyon. Minsan okay na okay, minsan parang nagagalit. At ito yung mga na pumapasok sa mga road rage. Ako, mahirap yun kasi syempre hindi mo alam ang mga consequences. Pagkikipag-away sa mga kapamilya o mga kaibigan kasi palagi silang hindi naintindihan o parating naguguluhan, nakakalimot, madaling magalit, malungkot, nag-aalala at natatakot. Pag-inom ng alak at paninigarilyo at paggamit ng mga bawal na gamot na higit pa sa normal na pagkonsumo nito. Pakaramdam nila na wala na silang pag-asa o may mga hindi maipalawanag na sakit ng katawan. You know, sinasabi masakit ang ulo, masakit yung kasuan, masakit ang tiyan, walang nararamdaman o pag-iisip na walang mahalaga na sa buhay nila. Yan, kasama yan sa depression. Mababa ang enerhiya at hindi pagsama sa mga tao at mga nakikipaghalubilo sa mga tao. Yun ay some of the symptoms na makikita mo talagang nag-iiba ang ugali ng tao. May pagkakataon po ba, Doc, na parang hindi sila aware na mentally challenged na meron na silang iniinda po sa kanilang mental health? O kasi sinasabi ng pamilya, parang nalipasan lang ng gutom o kulang sa tulog o mga iba sinasabi ganyan talaga, mahina ang loob or very nag-iba na lang siya. Pero makikita natin it's observable behavior, nakikita yan araw-araw at may pagbabago sa kaisipan nila at sa kanilang personalidad. Importante yun yung pagbabago. Parang noon ang saya-saya niya, ang dami niyang kaibigan, ngayon parang iba.
yung malungkot, gusto na lang sa kwarto. So, there's a change in behavior, a change in thought and feeling. Tapos yung mga sinasabi nila, very negative. Yun. Or natatakot sila. Wala naman reason matakot. Yung mga anxiety or fears. Or yung kung mas malala pa, meron silang naiisip na meron silang special powers. Yun. Iba namang klase yung sintomas. So, nakikita na obserbahan natin ang mga sakit sa pag-iisip at damdamin. Mm. So bali Dok, pwede natin sabihin na yung mga nagiging contributor factor yung mga nangyayari sa paligid. Oo, sabihin natin na yung mga trauma of, kung ikaw ay nakaranas ng mental health problems, ang iyong buhay at pamamalakad nito ay naapektuhan yung trauma of abuse o mga masasamang bagay na nangyari sa buhay nila, kagaya ng disaster, di ba? Paulit-ulit na lang yung disaster, especially yung man-made disaster. Yung natural disaster can cause also stress, nagiiwan ng masamang karanasan para sa atin. Tapos yung family history ng mental health problems, ang mga problema na nananaytay sa bawat henerasyon ng pamilya, yon kina-count rin natin as a possible, no? Or especially yung mga bullying in school or trauma or yung pagdidisiplina, mga child abuse, yon. These are the sources of sanhi ng mental health problems sa mga kabataan and elderly people. Ayan, so ano na nga natin no, yung pinaka-challenges. So meron na po ba kayong nahawakan ng mga patients, ng mga family na sabay-sabay nagkaroon ng mental health or na-diagnose na mental health? Meron naman. I mean, sometimes it happens na sa isang pamilya, usually sa isang pamilya may depressed o may nakikita mo yan kasi palagi silang nag-aaway o hindi sila nagkakaintindihan. So it can happen na it can be in one family. But the most affected are the children. Yun ang mahirap eh. Kasi when one parent may sakit sa pag-iisip, syempre naapektuhan hindi lang yung asawa niya, pati yung buong pamilya niya, yung mga anak niya, naapektuhan rin. So, ang maganda sa mental health problems ay kung ma-refer sila o matulungan sila, nagagamot naman ang sakit sa pag-iisip at damdamin eh. Hindi naman yan parang cancer for life, no? Nakatali na ang buhay mo. Parang diabetes na meron ka na forever, no? Or hypertension. Of course, tinutulad namin sa hypertension dahil sa pag-inom ng gamot. Dapat tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot kung nangangailangan para sa control ng mga sintomas nila. Sige ba? Kasi ang gusto natin makabalik sila sa trabaho nila, yung maka-live ng very normal life, no? Na hindi naman sila na hindi ka na bawal na mag-asawa, bawal na magtrabaho, wala ka nang pwedeng gawin, di ba? Yun ang nangyayari o dapat nandun ka na lang sa isang institution. That's what we want to try to avoid. Noong ano po ba, Doc, nung pandemic, masasabi po ba natin na ito yung time na sumipa po talaga yung mga mental health problems? Dahil syempre parang deprived tayo na makalabas ulit, parang natatakot tayo kung ano yung magiging buhay natin after or during nung pandemic. Tumaas po ba yung bilang ng mga may nagpakonsulta sa inyo noon? Yes, I mean, it's very significant ang pagtaas ng bilang ng pagkukonsulta, especially among the young people. Sila ang most affected eh. Because also sa bahay lang sila through online learning. Siyempre, hindi sila sanay sa online learning. Kailangan very focused at disiplina sila. Kung walang suporta ng pamilya, it's very hard for them. Nung lumabas na sila at pumasok na sila sa university, alam nyo, ang Office of Student Affairs namin nagkaroon ng 300% increase in student consultations. So talagang may psychological effect ang pandemic, especially loneliness and isolation. Yun ang very common among young people. Ayan, punta naman po tayo dito sa Bukas Puso at Isip Family Support Group. Ano po ito, Doc? Ang Bukas Isip at Family Support Group ay isang family support group for the care of the mentally ill with their families. Kasi nakita ko nung nag-duty pa ako, nung residente ako ng PGH, labas-pasok ang mga pasyente sa ospital.
Yung pag pag nagalit lang ang pasyente, palaging dinadala sa ospital ng pamilya nila. Siguro in one year, 5 to 6 times ang admission ng pasyente. Nakita namin na ang very source of stress ng pasyente ay yung pamilya. Kasi hindi naintindihan ng pamilya anong nangyayari sa pasyente. Kala nila may topak, kala nila nalipasan ng gutom, kala nila sinapian. But we had to explain, kaya nag-form kami ng family support group para maturuan ang mga pamilyang kung paano ang pangangalaga sa isang may sakit sa pag-iisip at damdamin. Hindi nga nila alam kung ano yung mga gamot nila, kung anong diagnosis. I mean, ano bang bipolar, anong bang schizophrenia, ano bang depression, ano bang anxiety. So with the family support group, Bukas Puso at Isip, ini-empower namin ang mga family and caregivers to understand the illness. And because of that, natutulungan nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, we're going strong ang aming family support group, Bukas Puso at Isip, for the past 21 years. And our patients, yung mga pasyente namin na dating pasok-labas sa ospital, naubos na yung pera nila sa pasok-labas ng ospital, are now highly functional. Sila na ngayon ay nakakapagtrabaho, sila na ngayon ang nag-aalaga sa parents nila, sila na ngayon ang, may isa nga naging head na, or what's this, president ng Association of Persons with Disability, no? Because na-overcome na nila yung takot at nervyos, at saka sa pag-inom ng regularly ng gamot nila, nakokontrol yung mga sintomas, and because of that, hindi sagabal sa anumang gusto nilang gawin sa buhay nila. So, yun ang maganda sa family support group. We continue to encourage our families, no, to educate themselves. Kaya kung magkukonsulta na sila sa doktor, feeling empowered na sila. Dok, ano ba tong gamot na to? Para saan tong gamot na to? And pag nalulungkot yung pasyente ko, anong pwede kong gawin? Pwede ko bang itaas ng konti yung gamot? So, they feel empowered. Alam nila mga side effects ng gamot. So, dapat importante yan na tayo matuto kung ano yung sakit ng ating minamahal sa buhay para matalungan natin maayos. Bukod doon, tinuturuan namin kung paano mag-handle ng emotions and communication. Kasi minsan palagi tayong galit. Dapat ikaw, gawin mo to, ito, gawin mo. Yung you have to do this, you have to do that. Diba? Kung ikaw pagsabihan nun, syempre, ang isipin mo, masamang tao na ba ako? Pabigat ba ako sa pamilya? Usually, yun ang iniisip ng mga pasyente. But if you know how to handle yung emotions and communications with the family, mas natutulungan mo yung pasyente maging motivated to help themselves. Diba? That's important kasi walang makakatulong sa sarili nila kundi sarili nila. Ang pamilya is a big support. Malaki ang ginagampanan ng pamilya sa buhay ng isang may sakit sa pag-iisip. May mga kasi Dok, no, buti may ganito pong klaseng grupo, yung family support group, dahil may mga pamilya na hindi na nila alam kung ano yung gagawin dun sa member nila na mentally challenged. May napanood pa nga ako na parang nakakulong siya, naka-isolate siya, nakakulong tapos nakakadena pa yung parang mas lalo silang hindi gagaling kapag ganun yung treatment. Yeah, ganun na nga nangyayari, no? When we started, nung pumunta kami dito lang sa Bulacan, we saw families who kinukulong nila yung pasyente nila. Pero nung binigyan namin ng gamot, tinulungan namin yung pasyente, tinulungan namin yung pamilya, ngayon, nakakatulong na sila sa pamilya nila. So, it's really a matter of educating. Kasi ang mental health noon, hindi naman naging priority ng ating gobyerno yung mga mental health problems. Siyempre, priority yung mga communicable diseases. Diba? Like tuberculosis, dengue. These are the top 10 priority ng Department of Health. Pero, wag nating isipin na walang bahalang mental health because mental health cuts across all diseases. Kung ikaw may tuberculosis, di ba? Siyempre natatakot ka, minsan nervous ka. So, there's a mental health problem. No, hindi ka makapagtrabaho, nag-a-avoid yung mga tao. Kasi ikaw, pag may diabetes ka, siyempre natidepress ka minsan. Natidepress ka, anong ginagawa mo? Very poor ang control sa iyong pag-inom ng gamot.
O kung may cancer, syempre nadidepress and anxious ka. O hindi na natutugunan ang mental health problem kahit nahirapan sila makatulog, hindi nakakainom ng gamot. So this is what has been happening, no? Uh, Not that mental health, it's not that it causes the highest mortality rate. The highest mortality rate in mental health problems is really cause of suicide, no? But otherwise, mental health problems cuts across all diseases, both communicable and non-communicable diseases. If you're a stroke patient, you feel depressed kasi yung dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa noon. Yung first of all, breadwinner ka ng family, tapos ngayon half paralyzed. How will you feel? Depressed. If you meet a vehicular accident and you are bedridden for 6 months, how will you feel? Depressed and anxious. Kasi you can see that mental health cuts across all illnesses. Ito po, may tanong yung isa nating nanonood dito sa Facebook po. Baka may medical explanation po. Ano po raw kaya yung sakit sa isip na mayroon yung mga ganid na kontraktor? Nakasabot sa mga buhayang gobyerno, na nakaposisyon sa gobyerno po. Parang meron po bang medical term pagdating sa mga parang gusto nilang marami pa silang nakukuha kahit marami na silang hawak? Well, iba na ang tawag doon, di ba? Kung may katamaran, may kasakiman, no? If there's laziness, there's also greed. It's not an illness, it's an illness, a moral illness, yung 'di ba? Yun ang sinasabi kasi wala nang konsensya sa ginagawa na nila eh. So that is the very sad part that I'm seeing happening. Galit na galit yung mga taong bayan with what's been happening. So it's more of a moral illness. That is very hard to treat. Kasi dinadala na yan ever since eh. And I'm sure it also kaya hindi ko alam kung actually nakikinig ako sa interview nila sa House of Congress and Senate, and my thoughts about it, are they telling the truth? Yun ang importante kasi pag nag-interview kami ng pasyente, syempre we trust them that they are telling the truth. But for these ones in the who are being interviewed in the House of Congress, in the Senate, syempre, we step back a little and we ask ourselves, totoo ba yung mga sinasabi nila? May katotohanan ba na sinasabi nila? Siguro partial lang. That's why it's very hard to evaluate that. I don't want to put words into my mouth, but it's very sad. It's a very sad reality na ito yung nangyayari. Ayan, so kaugay nga dyan, Doc, no? Kamusta naman po yung response ng government ngayon sa pagdating sa mental health? Yung iba kasi mga mambabatas, may mga sari-sariling panukalan mental health leave, yung ibang merong broken hearted leave pa nga di ba? Rejuvenating leave, yung mga ganun po. Kamusta naman po? Actually, yun tumataas rin in the workplace. Ang daming nag-absent and sa workplace or leave mental health leave for their mental health. Well, on one hand, it's very good because we have the Philippine Mental Health Law or Republic Act 11036 na ang yunin ay mapabuti ang mental health ng bawat Pilipino. At ngayon nakasama yan sa Universal Healthcare Law. Ito rin ay nagbinibigyang pansin ang karapatan ng bawat Pilipino na mabuting pag-aalaga sa kanilang mental health. Pinatatag na nga ng DOH ang wellness program at mental health education. Ang ginagawa ngayon, meron tayong MHGAP, training ng mga municipal health doctors, rural health doctors all over the Philippines on mental health. Since may kakulangan ng mga doktor, specialista ng mga psychiatrists, clinical psychologists, and even guidance counselor. So mas mabuti may training ang mga municipal health doctor, rural health doctors, and even provincial on how to handle mental health problems. Tapos ngayon, ang magandang ginagawa ng DOH kasi meron tayong medication access program. Ngayon, sana at umabot, kung may continuity of care, umaabot ang mga gamot
sa pag-iisip ang damdamin, hindi lang nako-concentrate sa isang institution, sa mga mental health centers kagaya ng National Center for Mental Health or Mariveles. Ngayon, it's being distributed all over the country. Kung may biogesic at may the hypertensive meds dun sa mga rural health center, sa provincial hospital, available na rin po ang mga medications for depression and anxiety. 'Di ba? Yun mas maganda, hindi kasama rin tayo sa sa PhilHealth, no? So this is also ito pinaglaban makasama ang mga na hospital for mental health problems, no? So meron silang PhilHealth, what's this? PhilHealth, tulong ng PhilHealth para sa hospitalization ng mga kailangan ma-ospital. Especially yung mga nag-suicide o yung mga may kailangan ng emergency care. So, yun, kasama rin po sila. So, maganda. Isinusulong ng batas ang mga suicide prevention, response, at intervention para sa mga kabataan. This is quite alarming kasi ituloy ko na dun sa aking nakita sa pagsusuring ginawa ko on the prevalence of mental, neurological, and substance use disorder. Very alarming ang taas ng mental health problems sa kabataan. Sila ang magiging future ng ating bayan, di ba? Isang malaking issue ang tumataas na bilang ng mga mental health concerns sa kabataan. Kabilang na ang depression, anxiety, and suicidality. May kakulungan nga ng mga mental health professional at guidance counselor sa mga paaralan. And ito ay isang pangunahing hadlang para sa maagang intervention. So, may mga programa na ino-offer online pero hindi sapat kulang. Sasabihin sa iyo ng mga kabataan kasi ayaw namin kumonsulta dahil mahal. Ang bayad mo sa isang specialista or psychiatrist is very, very expensive. So, saan sila pupunta? So, ang ginagawa ngayon, meron mga NGOs, meron yung mga support groups online to help our young people, no? Sapat na ang kailangan nila ng suporta sa education and intervention sa paaralan. That's why maganda yung ginawa ng isang senator to set up or to pass into law yung school-based mental health program. Bawat school dapat may school-based, may programa for mental health. Because mental health is not only diagnosing those with mental health problems, but it provides wellness programs, provides anti-bullying programs, it provides parenting courses kasi usually anong cause ng mental health problems ng mga bata is because may dysfunctional yung family o may problema ang pamilya. It also addresses yung mga child abuse cases. So nakikita yon. The earlier the intervention, the better for our children. And because of that, we prevent them from having mental health problems when they enter the workforce. So, yun ang nakikita namin. That's why importante ang mental health. Ayan, punta naman tayo dito, Doc, sa magaganap na Family Congress on Mental Health. Ano po Yes. ang mangyayari dito? At kailan po ito gaganapin po? Ang grupo namin, Alliance of Filipino Families for Mental Health, is the only group that supports families for mental health. There are so many other professional organizations, but this Alliance of Filipino Families is run by families and headed by families. So, sinong makakatulong sa mga pamilya na may anak na may problema sa pag-iisip ang damdamin? Siyempre yung mga families kasi mas naintindihan nila. So we have ang focus namin is to empower the families on caring for their family members suffering from mental illness. Meron tayong mental health literacy, meron tayong educating families. Yan. Thank you very much for posting. Meron tayong educating families kasi alam mo yung mga families namin na sa bukas puso at isip, sila ang humarap sa mga kongresista at mga politician to come up with a mental health law. I mean, not the professionals but the families themselves na humihingi talaga ng tulong na ipasa na ang mental health law.
So this is we're inviting new family members who have problems understanding the mental health of their family members suffering from chronic mental illness to join. At maganda to, it's webinar. So it can reach the entire Philippines. Noon dito lang sa Manila. Now what we're doing now is to open it to the entire Philippines through this webinar series. So of course, there's a registration fee. The registration fee for everybody is only 200 pesos because we want to help, and our beneficiary is the Brothers of Mercy of St. John of the Cross. Sila po, ang apostolic mission nila ay sa pangangalaga ng mga yung mga abandoned men and women in the street. So meron silang place dun sa Bustos, Bulacan, and Bukawi, Bulacan, where they accommodate yung mga abandoned men and women. And it's like the missionaries of charity. You really take care of those who are mentally sick. So doon po mapupunta ang sila ang beneficiary ng aming seminar. I want to invite everyone to join us from all over the Philippines. Maganda ang reach ng ating family entitled Healing Begins at Home, Strengthening Families for Mental Health. Because my take here is that the recovery from mental illness, family is the key to recovery from mental illness. That is the byline of our Alliance of Filipino Families for Mental Health. Sa pamilya, dun gumagaling ang mga may sakit sa pag-iisip. Kailangan rin ng tulong yung mga kapamilya natin. Eto Doc, bilang panghuli po, no, ano po yung pwede nyong maging mensahe sa mga sa individual o sa mga kabataan na nakakaranas ng ganito pero natatakot po silang magpa-check up dahil sa iniisip na baka i-judge sila ng ibang tao po? Okay. Dapat alamin nila na hindi sila nag-iisa. Kung ikaw ay may mental health problem at may mga tao at institution na willing tumulong sa kanila. Ang mga taong may mental health problems ay maaaring gumaling at mawala ng lubusan ang mga mental health problems. Kailangan lang nilang ma-overcome ang stigma and discrimination. Of course, in every consultation there is privacy and confidentiality, no, and families have to understand when iba tayo sa western medicine sa US, di ba, very private ang consultations with a psychiatric patient, dapat may but here because of our culture, because of our Filipino values, importante ang tulong ng pamilya sa isang pasyente may sakit sa pag-iisip ang damdamin. No, sometimes iniisip natin kayang-kaya niya na, hindi ayaw nilang mag-isa, kailangan nila ng tulong. So be it in the workplace, be it in the school, be it in the university, be it in the church, no, we have to avoid that stigma and discrimination. Lahat tayo ay dapat tumulong sa ating kapwa, lalo na yung mga persons with disability, especially those who are mentally challenged. Okay? So, hindi kayo nag-iisa, ha? Remember that. Apo, salamat po, Doc. Hindi tayo nag-iisa. Ayan, maraming salamat po, Dr. Maria Lourdes de Guzman. Yes. May final word? Again, I'm inviting everybody to join. On October 4, October is like Mental Health Month. On October 4, please join us, no, in the 10th Family Congress on Mental Health. Healing Begins at Home, Strengthening Our Families for Mental Health. Please join us, and it will give you a new outlook on how to help our loved ones suffering from mental illness. Ayan. Thank you. Ayan, maraming salamat po ulit sa nakasama natin ngayong hapon, si Dr. Maria Lourdes Rosana Ejercito de Guzman, ang Department of Psychiatry and Behavioral Medicine ng UP-PGH. Maraming salamat po, Doc, sa uulitin po. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Ayan, mga kasama, oras po natin 4:40. Ayan, medyo nabitin lang tayo sa oras kasi may hinahabol tayo oras. Pero maganda yung talakayan natin. At saka sinabi ni Ronald Tumbaga, sabi niya, malaki rin ang tulong ng community sa paggaling ng isip ng mga may mental health patient.
Tama. Kaya dapat magbago rin ang pananaw sa buhay ng mga tao sa komunidad. Kasi parang ang hirap nga naman magpagaling kung yung tingin sa'yo ng mga tao ay ganun pa rin na parang, ay may ano yan, may sakit sa pag-iisip yan. Parang bakit di natin ituring na yung may mga mental health problem ay normal lang? Oo. Di ba parang kaya nga sila nagpapacheck kasi gusto nilang gumaling, gusto nilang maging makabalik sa dating sila. 'Di ba? Kaya dapat ganun din sana yung mga nakapaligid sa kanila na maging positive din para sa kanila, i-push sila lalong magpagamot, i-push silang wag makulong sa mga kahon nila, ganyan, wag mag-isolate, ganyan. Kausapin natin sila ng normal para magtuloy-tuloy yung healing nila. Tama. Diba? Tsaka wag natin agad sila husgahan kung ano yung nakita natin na nega sa kanila. Oo. 'Di ba? As maging tulay tayo sa pagbabago nila at maibalik yung sarili nila. Diba? Sabi nga nito kanina, di ba? Hindi Healing. ka Mali pa. Ano ba yan? Hindi ka nag-iisa. Sabi nito kanina ay, hindi ka nag-iisa. At healing begins at Oo. home. Yun ang sabihin ko. Ayun na, mga kasama, oras po natin 4:42. Marami pa tayong pagkukwentuhan na dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang DZXL, anong latest? Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing